country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Hanggang alas 8 lang ng gabi ng Martes, April 7, oras sa Amerika, ang hihintayin ni US President Donald Trump para sumunod ang Iran sa kanyang kagustuhan. Gaya ng nauna niyang banta, kung hindi ito tutugon sa kanyang gusto, mawawasak ang mga plantang pang-enerhiya at mga pangunahing tulay sa Iran. Ayon kay Trump, mismong ang mga sibilyan sa Iran ang nagsasabing sila ay atakihin para makalaya na sila sa Islamic regime. Nang tanungin kung naniniwala siyang iyon ay war crime, tahasang sagot ni Trump ay hindi. Matapos ang kanyang pahayag, naglabas ng tugon ang Iran. Hindi nito gusto ang ceasefire dahil nananatili ang banta sa kanila. Nais nila ang pangako na hindi na sila kailanman aatakihin pa. Kilalanin ng lahat ang Iranian control sa Strait of Hormuz at payagan itong kumolekta ng toll sa lahat ng dadaan doon. Hiling din ng Iran na alisin ang lahat ng economic sanctions laban sa kanila at payagan itong ituloy ang kanilang uranium program bilang investment sa ilalim ng UN Charter. At panghuli, bayaran sila sa lahat ng napinsala ng gyera. Ayon kay Iran spokesperson for Foreign Affairs Ismail Baghei, hindi makatotohanan ang alok ng US na mga kasunduang nabuo sa pagbabanta, illegal na sanctions at karahasan. Naniniwala rin ito na ang pagbabanta pa lang ni Trump sa kanila ay malinaw ng war crimes sa ilalim ng international law. But negotiations are in no way compatible with ultimatums, with crimes, or with threats to commit war crimes. Regarding the threats made against us, without doubt, making such threats is itself a war crime, and incitement to war crimes. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Iran Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi na kaya ayaw nila ng tigil putukan o makipagkasundo pa kay Trump ay upang turuan ng leksyon ang US nang hindi na sila muling gambalain pa. این که ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. Naniniwala naman ang Iranian political analyst na si Sayed Mohammad Marandi na taktika lang ng US ang sinasabing ceasefire deal upang lalong magpalakas kasama ang Israel upang maglunsad muli ng pag-atake sa Iran. Nananawagan ito sa lahat ng bansa sa Gulf region at sa buong mundo na kumilos at maghanda sa susunod na karahasan ng US at Israel na tinawag niyang mga kriminal. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.